Mga bagong panuntunan sa Service Charge Law. Ating alamin kasama si Department of Labor and Employment Undersecretary Benjo Santos Benavides. Yusek, magandang tanghali po. Ay magandang tanghali Miss Nina at magandang tanghali din kay Yusek Marge. Magandang tanghali po sa ating mga tagapanood. Una po sa lahat, Yusek, maaari niyo po bang ipaliwanag itong Republic Act number 11360 o ang Service Charge Law para po mas maunawaan ng ating mga kababayan? Ito pong Republic Act 11360, ito po ay naisabatas noong 2019. Ito po ay amyenda sa isang provision po ng Labor Code sa collection at yung distribution po ng tinatawag po nating service charges. Nakapaloob po kasi sa Labor Code natin na yung 85% ng mga nakolektang service charges ng mga hotel, restaurants at similar establishment ay paghahati-hatian po ng mga covered employees. At yung 15% naman po ay ibibigay po sa management. Yan po yung language po ng Labor Code of the Philippines. Pero noong 2019 po, naisabatas po yung Republic Act 11360, inaalis na po yung breakdown o ang kabuang halaga po ng nakolektang service charges ng mga hotels, restaurants, and similar establishment ay kailangan ng ibigay at i-distribute lahat sa ating mga covered employees. In short, wala na pong bahagdan o porsyento na mapupunta po sa mga employer. Dahil po doon ay mas malaki po ang paghahatian ng mga manggagawa ng mga hotels, restaurants at similar establishment. Yun po yung nangyari noong 2019 at dahil po doon nakapagpalabas po kami noong December 2019 ng implementing rules and regulation. Pero ngayong taon po ay nakapaglabas po kami ng amyenda doon po sa implementing rules and regulation. Ito po ay sa forma po ng isang Department Order 242 na nilagdaan po ni Secretary Benny noong February 1 of this year. Yusek Benjo, bukod pa sa naibanggit niyo po dun sa IRR, ano pa po ba ang nilalaman nitong mga pagbabago sa implementing rules and regulations ng nasabing batas? May dalawa pong major amendments yung inilabas po ng aming kalihim nitong February 1. Yung una po ay dinidelete po natin yung phrase na under the direct employment. Ibig pong sabihin nun, lahat na po ng nakolekta na service charges ay ibibigay sa lahat po ng mga manggagawa. Ang mga manggagawang po yan ay either directly hired o hired by a legitimate contractor. Dahil po dito, mas marami na pong mga manggagawa ng mga hotels at restaurant ang makakatanggap ng service charge. At dahil din po dito ay mas marami na pong mga benepisyo na matatanggap ang isang manggagawa, contractual man o hindi. Yun po yung unang amyenda. Yung pangalawang major amendment po, yun po yung pagka-clarify doon po sa prinsipyo po ng tinatawag po nating non-diminution of benefits. Kasi po yung bago pa man po ang amyenda sa Labor Code of the Philippines, bago pa man po ma-issue po yung implementing rules and regulation at yung amendment to the implementing rules and regulation, meron na pong mga CBAs at meron na pong mga company policies na nagbibigay ng better terms and conditions with respect to benefits given to workers of hotels, restaurants, and similar establishment. Yung po ay rinerespeto po natin. Yung mga benepisyong nakapaloob po sa mga company policies at sa mga CBA ay kailangan pong ituloy-tuloy. Otherwise, yung po ay inconsistent o offensive na o that will run counter to the principle of non-diminution of benefits. Sa makatuwid, kung ano man po yung mga natatanggap na po nila dati, ay patuloy pa rin po nilang matatanggap kahit po nakapag-issue na po ng panibagong implementing rules and regulation ng Republic Act 11306. 60 rather. Okay, Yusek, para po mas maunawaan ng karamihan, bakit po ba hindi kabilang ang mga manager employees sa pagtanggap ng service charge? Ano po ba ang dahilan nito? Alam niyo po, ang exclusion po nito ay dates back doon po sa Labor Code of the Philippines. Ang mga manager po kasi ay sila po yung representative ng ating mga employer. Kinakatawan po nila yung mga employer. Sila po yung mga empleyado
na may mga puder patungkol po dun sa pag-layout o pag-execute po ng mga management policies, patungkol din po sa pag-hire, sa pagsususpinde, o kaya worst, pagtatanggal po ng mga empleyado. So under the classification po ng mga empleyado po sa labor code, ang mga managers po talaga ay hindi maituturing ng mga ordinaryong empleyado, ng mga rank and file employees, sapagkat sila po ay representante ng kanilang mga employer. Katunayan, ang ating pong basic labor standards ay hindi po applicable po sa kanila. Hindi po applicable po sa kanila yung tinatawag po nating overtime pay, yung service incentive leave, at iba pa pong mga benepisyo under Book 3 po ng Labor Code of the Philippines. Alright, Yusek, para lang po sa kaalaman ng lahat, itong service charge law, ibig pong sabihin nito ngayon, mapupunta na ito sa mga employees at hindi na po yung employer, yung may-ari ng restaurant. Kasi minsan, alam mo, Yusek Marge, yung iba, hindi nagbibigay ng tip kasi sabi nila may service charge naman. Tapos makakarinig ka, hindi naman yan napupunta sa kanila, which was in fact correct, no? Kaya minsan ako nagbibigay pa rin ng tip kasi hindi naman pala napupunta yung service charge doon po sa mga waiters, for example, or mga waitresses. So ngayon po sinasabi nyo, kailan 100% mapunta po sa kanila? Tama po yun dahil po sa Republic Act 11360, yung kabuuang halaga ng mga nakolektang service charges ay kailangan na pong i-redistribute o distribute equally doon po sa mga covered employees. At ngayon pong amyenda, ang mga covered employees ay hindi lamang po yung direktang hinahire ng mga hotels o ng mga restaurants or similar establishment. Kasama na po dito yung mga manggagawang under contracting or subcontracting arrangement. So, mas marami na po ngayon ang magbibinipisyo ng nakokolektang service charges. Yung service charges po, iba pa po yun doon po sa kinokolekta o nakokolektang mga tips. Meron naman pong mga pulisiya dyan, yung mga kumpanya kung paano i-distribute po yung mga tips. Ang ito pong Republic Act pong ito, yung pong amyenda po sa IRR po ng Republic Act, ay para lamang po ito doon sa mga service charges na kinokolekta po ng mga hotels, restaurant and similar establishment. Kung mapapansin nyo po yung ating mga resibo every time kung makukunin na po natin sa mga hotels o sa mga restaurant o similar establishment, meron pong naka-indicate po dyan na usually 10% po nung halagang babayaran po natin ay mapupunta po bilang service charges. Okay, Yusek Benjo, sa ibang usapin naman po, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang bagong minimum wage hike ng mga domestic workers sa Calabarzon? Nasa magkano na po ba ang halaga ngayon ng sahod nito? Maraming salamat, Yusek Mart, sa tanong. But bago ko po sagutin yon, ang pagkakaalam ko po ay 13 na sa lahat po ng 16 regions ay nakapagpalabas na ng minimum wage orders para po sa ating mga domestic workers. So yun po ay ginawa ng ating mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board nang walang mga petisyon. Moto proprio po ang ginawa po ng ating mga RTWPBs. At ang kahuli-hulihan pong region, recently lang po nakapagpalabas po ng minimum wage rate para sa ating mga domestic worker, ito pong sa Calabarzon. At dito po sa nakapaloob po sa isa minimum wage order na to, na ang mga domestic worker doon po sa mga munisipyo na class 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th municipalities, ang minimum wage rate po ng mga kasambahay ay nagkakahalaga po ng 5,000 pesos. Para naman po sa mga syudad at mga first class municipalities sa Calabarzon, ang kanila pong minimum wage rate ay sa halagang 6,000 pesos. Yung po lamang ay ang itinatakdang minimum wage rate. Pero wala pong pagbabawal na sa mga generous na mga employers o mga amo na magbigay po ng mas mataas pang sahod sa ating buong mga kasambahay. Okay. Yusek, sa Metro Manila, para lang mapaalala natin sa mga employers, magkano ba ang minimum wage ng ating mga kasambahay? Sa Manila po, nag-take effect po itong nakaraang buwan. Ito po ay sa halagang 6,500. Pero alam naman po natin dito sa Kamaynilaan, mas pataas pa yung prevailing rate ng ating mga kasambahay. Meron po dyan 8,000, 10,000. May alam nga po ako, nasa 14,000 pa.
So ibig sabihin po nun, yung itinatakda po ng minimum ng RTWPB na minimum wage rate, yung po lamang yung pinakamababang halaga na dapat pong ipasahod sa ating mga kasambahay. Wala pong nagbabawal sa ating mga employers, sa ating mga generous na employer na makapagbigay ng mas mataas pang pasahod sa ating mga kasambahay. At Yusek, sakaling may mga nais mag-report o magreklamo tungkol sa bagong wage increase sa kasambahay at maging sa service charge law, saan po sila maaaring dumulog o mag-report? Maaari po silang tumawag sa aming hotline, may call center po kami, 1349. Maaari din po silang sumadya sa aming mga tanggapan, lahat po ng probinsya sa Pilipinas, lahat po ng rehiyon, meron po kaming presensya sa pamamagitan ng aming mga regional offices. Kung hindi po sila komportable na pumunta sa aming mga opisina o kaya hindi po sila komportable na mag-report through our hotline, pwede po silang sumulat sa amin kahit po anonymous, basta lang po naka-indicate po yung pangalan ng establishment, at least yung may-ari at yung address, ay mapapupuntahan po namin yan sa aming mga inspectors. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Labor and Employment Undersecretary Benjo Santos Benavides. Maraming salamat din at isang magandang hapon.